dinadaanan ko ngayon. Ito yung dinadaanan ko ngayon. Ang babaw. Tao na yung mga nagsasalita dun. Hindi na sila yun. Nakakalahin hindi na sila yun. Sa hindi kalayuan ay matatanaw natin itong tinatawag na Devil's Mountain dito sa Occidental Mindoro. Ayan, kung saan, kung napansin nyo kanina sa ating last video ay nag-scroll muna tayo mula sa kanilang entrance papasok dito sa may barangay ng Naibuan. So Naibuan, Naitan, Insulman. Ayan, matatanaw natin dito ang tinatawag na Devil's Mountain na kung saan makikita nyo sa malayo ay talagang tulis-tulis. At makikita nga natin dito ang daming mga naliligo. Ayan, no. So iba-ibang lugar yung mga pupunta dito. At ang maganda pa dito, malinis na siya. Hindi katulad nung nakaraan na pumunta tayo dito ay talagang makikita natin yung dumi, lumot at tuyong-tuyo. So in-update ko lang kayo dito mga kalahi. Makikita nyo naman talagang sobrang ganda na dito. Maraming nagpipiknik banda sa dulo na yon. At syempre, mayroon tayong papasukin ngayong araw. So yan, kamusta mga kalahi? Panibagong araw, panibagong adventure na naman ang papasukin natin sa episode na ito. So alam nyo ba, yung tinatawag na mangkok-mangkok, yun ay 3 mangkok na kung saan bawat baitang ay mayroong malalalim na parte. So hindi lang pala 3 ang mangkok-mangkok dito na matatagpuan. Kung hindi, pinasok namin ni Herbert noong last tag-araw yung pang-4 na mangkok-mangkok. So successful naman, naakyat namin. Ayun niya lang pala. Kaya shout out kay Herbert. So bago natin sisimulan itong vlog na ito ay shout out muna sa mga Philippine Army from Sitio Ibanig at Sitio ng Mantay. Grabe, maraming salamat po sa patuloy na panunood nyo sa aking mga vlog. At syempre mga subscriber natin from Hong Kong, UAE at sobrang dami, hindi ko na sila mabilang. At sa ating mga solid subscriber, hintayin nyo na lang, ipapap ko dito sa screen lahat ng mga comment nyo sa akin. Maraming salamat po. So ano pang hinihintay natin? Halina't samahan nyo ako at tuklasin yung mangkok-mangkok. So ano nga ba yung itsura niya ngayon? Dahil maganda na, pwede na ba itong liguan? I think nung last na pinuntahan namin ito ay tag-ulan, nila Mindoreñong Mangyan. Pero ngayon it's time na ako yung papasok. Medyo kinakabahan ako dahil wala akong kasama. Ako lang mag-isa at yung aking body. So okay naman siya. Let's try. Para sa mga subscriber at sa mga taong sumusuporta sa akin, gagawin ko ito para sa inyo. Ngayon, iniisip ko kung saan natin i-parking ang ating service o motor. So dahil dito tayo papasok sa part na ito, hindi ko alam kung ipapasok natin si body. Pero panigurado, pag pinasok natin ay malulubog siya. Pero try natin. Pero kung itatry natin dito, so iikot pa tayo, no? I think dito na lang muna si body, then hayaan na lang muna natin siya. Hindi naman siguro siya mapapaano dito, hindi naman siya magtatampo. Ayan, kasi ang tagal kong hindi nakasama si body.
Gawa ng ang palagi kong kasama ay si Gar, yung alaga ni Mr. Mendoreño. Ayan. So as usual, dito ulit tayo magsisimula. Itong part na ito, dito tayo magsisimula ulit. Ilalak muna natin si body para iwas sa paggalaw ng mga tao. Ayan. It's time para samahan nyo naman ako mga kalahi sa panibagong paglalakbay ng mag-isa. Bagamat mag-isa lang ako sa paglalakbay na ito, ay syempre hindi ako nangangamba dahil alam kong nandyan kayong nakasuporta sa akin at alam kong nakasubaybay kayo sa aking bawat paglalakbay, no? Ano nga ba yung itsura ng tinatawag na mangkok-mangkok ngayon? Dahil medyo hindi na umulan ng ilang linggo, ay siguro mas mahina na at ang the best dito is mas maganda. Alright, papasok na tayo sa isa sa kinakatakutan kong lugar. Dahil for the second time pinasok ko ulit ng ako lang mag-isa itong Devil's Mountain, na sa likod nga ng mga kwento ay meron pa rin akong agam-agam na iniisip sa sarili ko. Syempre alam nyo ang lugar na ito ay napakaraming kwento, at alam nyo ba na marami na daw namatay sa lugar na ito, at ang pinakamalupit pa dito ay dito daw namumuhay at naninirahan ang mga masasamang nilalang noong unang panahon. Kaya ito ay tinawag na Devil's Mountain. So ang lugar na ito ay tinatawag noon na Angel's Mountain at tinawag sa kalaunang Eagle's Mountain, at ngayon kilala bilang tawag na Devil's Mountain sapagkat kung makikita mo nga ito ng malayuan, matatanaw mo yung mga sungay na matutulis. Isa lang sa napansin ko dito, wala na yung tubig. Kung nung nakaraang linggo pumunta kami dito, yan, yung area na ito ay punong-puno ng katubigan, ay ngayon mapapansin nyo talagang tuyot na. Tabi-tabi lang po, papasok pa lang tayo dito mga kalahi. Ano yun? Narinig nyo ba yun? Meron ako mga narinig na ibang tao. Ayan, ito yung madadaanan natin mga kalahi. Harinaway gabayan tayo ng ating Panginoong Diyos upang maging safe sa ating paglalakbay. At sana hanggang sa huli ng aking vlog na ito ay makakasama ko kayo sa aking paglalakbay, at sa bawat sulok ng lugar na ito sana ay mapansin nyo yung mga taong nakatingin sa akin. Alam kong isa kayo sa mga sumusuporta at sumusubaybay sa akin. Alam nyo kasi mga kalahi, hindi ko talaga papasukin ito nang ako lang talaga mag-isa. Bukod sa nakakatakot, ang dami kasing kwento. Ang dami akong kwentong narinig dito. Mga kwentong kababalaghan na kung iisipin mo at kung gagawin mo lang ng mag-isa, baka hindi ka maniniwala. Ito yung lugar na pinaniniwalaan nilang mayroon daw mga umiiyak na mga tao, naririnig nila mula sa labas, pero hindi nila ito alam kung nasaan parte ng bundok na ito. Ayan, ang pinagtatakahan ko ngayon, bakit natuyo na ang lugar na ito samantalang dati ay napakalinaw at napakalinis ng tubig dito. Ayun, ito yung isang napansin natin, no. Meron ditong mga pumunta, mga nagpiknik, at nakita nyo naman, kinalat lang nila dito yung mga plastic at pinagkainan nila. Ito na kaya yung dahilan kung bakit natuyo at gumanti na naman ang kalikasan. Kung mapapanood nyo ang video ni Mr. Mendoreño Mangyan, nakasama ako dito sa lugar na ito, talagang hindi kami makadaan halos dito. At talagang makikita mo yung lakas ng tubig, bulusok, talagang kumbaga sa
Iba blessing talaga yung ganun. Pero kung makikita nyo naman, biglang natuyo. Kung noon maririnig natin dito yung lagaslas ng malakas na tubig, marirelax ka. Pero ngayon mabibingi ka sa sobrang katahimikan ng lugar na ito. Tara, samahan niyo ako. Tabi-tabi lang po. Narinig niyo ba yun? Gagi. Kaya ayoko talagang mag-explore mga kalahi nang ako lang mag-isa dito. Dahil iba-iba yung naririnig ko. Nag-overthink ako. Medyo malayo pa yung ating lalakbayin, pero malakas yung loob ko dahil alam kong sasamahan nyo ako, di ba? Huwag nyo akong iwan mga kalahi. Sana may mga bagay tayong maengkwentro dito. At ang pinagdarasal ko, huwag sana tayong makaengkwentro ng mga malalaking ahas dito. Akong tawagin yung ahas kalabaw. Kanina ko pa napapansin parang may mga sumusunod sa akin. Parang mga babaeng nakakulay brown. Hindi ko alam. Wow, ito na. So dito sa part na ito ay una nating nasilayan itong tubig. Ayan, napakalamig at napakalinis ng tubig na ito. Mga mat hindi na umabot doon ay kahit papaano mayroon pa naman ditong tubig na natitira. So may posibilidad ba na mga kalahi na kung sakaling tuloy-tuloy ang hindi pagbuhos ng ulan ay matutuyot itong lugar na ito? At bakit nga ba ito natutuyot? No, so marami kasing explanation tungkol sa mga ganyan. Naniniwala din ako na kapag gumante ang ating kalikasan at nagtampo ay hindi na natin maibabalik yung dating ganda na to. So iniwan ko muna ang aking tsinelas at nagpaalang ako dito sa lugar na ito. Shout out pala sa lahat ng mga sumusuporta sa atin from Taytay Rizal at sa lahat ng mga mananahi at sa Antipolo din, mayroon din tayong mga subscriber dyan. Saan pa ba? Ayun, kay Ton Nidoy, shout out sa'yo. Marami pa tayong isi-shout out pero hindi ko lang sila maisa-isa. Sobrang dami talaga. At muli nga, shout out sa mga kasundulahan natin dyan sa sityo ng Mantay at sityo ng Ibanig. No? Sila yung mga totoong bayani sapagkat pinoprotektahan nila ang area na nasasakupan nila. At mayroon akong napansin ulit dito. Isang hindi pangkaraniwang bagay na magugulat kayo. God. Hindi ko alam kung tutuloy ako. Kinakabahan talaga ako. Ano to? May mga butas dito mga kalahi oh. Ang laking butas. Ang laking butas ng bato. Nakita niyo. Sabi ni Sir Jawo ng Japan ay huwag ko daw galawin yung mga isdang makita namin dito sapagkat ang mga isda daw na ito ay ang mga diwata na ninirahan dito sa lugar na ito. Kaya siyempre maraming salamat sir sa patuloy niyong pagsubaybay sa akin at sa mga patuloy na nagpi-PM sa aking Facebook. Maraming salamat po. Ayan, ito yung makikita natin dito. Ang daming mga isda. Anong tawag dito? Bunga siya ng isang halaman. Kung makikita nyo dyan mga kalahi, sobrang daming isda at ang lalaki ha.
Ayan yung sabi sa akin na wag ko daw galawin at wag ko daw hulihin, sapagkat ito daw ay ang mga diwata na naninirahan dito. Mga kalahi, baka meron kayong nakikita, paki-comment na lang sa akin, paki-PM na lang ako. Ano pa kayang kababalaghan ng makita natin dito? Kinakabahan ako. Pero oh my god, ano to? So ibig sabihin, itong taas na ito, mayroon pang mga laguna na pwede nating i-explore. Ayan o, may kita nyo mga kalahi. Meron pang mga bagsakan ng tubig dito sa taas. Grabe, kinikilabutan ako. Parang pagdating sa part na ito, ang bait sa akin ng kalikasan. Hindi sila maingay at hindi rin sila tahimik, sakto lang. Kumbaga, mafe-feel lang natin dito yung napakagandang ambience ng lugar at ma-feel mo lalo. Kung nakikita nyo, ako lang mag-isa dito. Ang sarap mag-relax. Kahit sumigaw ka dito, walang makakarinig sa'yo. Kaya nga sabi nga nila, kapag inatake ka dito ng mga elemento, ay kahit anong gawin mo, walang makakarinig sa'yo. Kaya pag namatay ka dito sa lugar na ito, I think malalaman nila yun after 3 days. After 3 days, kapag alam nila na ikaw ay pumasok sa lugar na ito. Kaya sa lahat ng mga pumapasok dito, public naman siya, marami siyang pwedeng liguan sa part ng taas na yun. Ang sa atin lang po ay ingatan natin kung ano yung mga bagay na nakikita natin dyan. Huwag na nating sirain, huwag na tayong magsulat-sulat sa mga bato para isulat mo yung pangalan ng girlfriend mo na sa huli iiwan ka lang din, di ba? Huwag mo nang isulat dahil sa huli magiging marka lang yun ng nakaraan. Bukod sa hindi na nga nakakatulong sa kalikasan, hindi pa nakakatulong sa iyong mental health at sa kalusugan mo. So iwasan na natin yung ganun. Kahit anong bagay o aktibidad na alam nating nakakasira sa ating kalikasan, ay wag na po nating gagawin. Gaya ng pagsusulat sa mga bato, pagsusulat sa mga puno. Oo, sabihin natin magsulat ka sa puno, after a year ay matatanggal yan, pero sinulatan mo pa rin yan, di ba? Wow, grabe, amazing. So kung iniisip nyo na tayo ay nandoon na sa part ng mangkok-mangkok, nagkakamali pa po kayo. Hindi pa tayo doon. Nasa entrance pa lang tayo. Ay, grabe naman sa mga naliligo dito. Ibang klase. Ayan oh. Tignan mo yung ginawa nila. Yung mga plastic iniwan nila dito. Ayan oh, mayroon pa ditong mga toyo. May mga laman pa. Pero iniwan lang nila dito. Ayan oh, 'di ba? Nakita nyo ba 'yan? Ang bubrutal naman ng ugali ng mga pumunta dito. Kung sino man kayo, kung napanood nyo man to, pasensya na kayo, pero ang bubrutal ng ugali nyo. Sabi nga nila, kung ano yung mga ginagawa mo sa labas ng bahay, ayun din daw
yung ginagawa mo sa loob ng bahay nyo. I think kung may pag-uugali kang balasubas sa inyong bahay, masakit man ako magsalita, panigurado balasubas ka rin sa ibang lugar. Kaya yan, kung nakikita nyo yan, mga taong balasubas lang mga gumagawa ng ganyan eh. Wag na natin gawin yan. Kaya madalas nagtataka tayo bakit pabago-bago yung panahon natin. Bakit humihina ang tubig dito? Siguro dahil na rin sa kagagawa ng nating mga tao. Hindi tayo naging responsable sa ating kalikasan. Kaya ginagantihan tayo. Imagine nung last time na pumunta kami dito nila Mr. Mendoreño at ng kanyang pinsan. Napakaganda at napakalakas ng tubig na to. Talagang masasabi mo talagang yung standard ng lugar na makikita mo sa social media talagang napakaganda. Pero kung makikita mo naman na pagpasok mo doon, bubungad ka agad sa iyo yung mga dumi. Ang pangit na. Tabi-tabi lang po. Baka may mga malaking ahas dito. Nakabahan ako dito. Ako ba? Sayang lang no. Hindi ko nakasama si Herbert, si Umang or si Pards Aba. Okay lang, bali next time babawi na lang ako sa kanila. Alam ko namang mahirap yung sitwasyon ngayon dahil alam nyo naman magkakalayo kami. Hindi kami magkakalapit tulad ng dati na pag may free time kami sabihan ko lang sila na, "Uy Pards, tara, go ka agad." Ngayon kasi masyadong malayo na. Medyo nabisi na ako sa ibang bagay at medyo napalayo yung lugar ko sa kanila. Kaya as usual, ako na lang muna. Pero huwag kayong mag-alala. May sasama ko pa rin naman sila. Dito sa lugar na ito. Ayan, syempre sa mga subscriber natin dyan na may mga kakayanan. It's time para kayo naman ang maging part ng vlog na ito. Pakiramdam ko may mga taong sa unahan. Pakiramdam ko may mga taong pumunta dito. Pero may mga bakas kasi yung makikita nyo. Bago lang at tubig pa yan. Oh. Yan. So ibig sabihin may mga pumasok dito na ngayon lang. I think sana makita ko sila. Kung makita ko man sila, hindi okay. Kasi sa mga yapak pa lang makikita mo kung talagang bago pa lang. So sana nga mayroong mga taong pumunta dito at makikita natin. Ito na yung part na may mga umiiyak na tao sa lugar na to. Para kasi siyang kulungan, parang isang purgatorio na naging bato. Kung makikita nyo naman, napakalaking pader at kakaiba yung itsura niya. May mga daan dito ng tao. Hindi natin alam kung nandyan pa sila sa loob o umuwi na. Ayan mga kalahi, request lang kayo ng mga lugar na pwede nating balikan sa mga susunod na vlog natin. Para ma-mention ko rin kayo na kayo yung nag-request na yun. No, so marami kasing mga pending pa tayong vlog na requested talaga na pupuntahan natin. Wala pa tayong time para puntahan yung mga lugar na yon.
Kaya heto muna sa medyo malalapit sa amin. Napakaswerte nga rin namin dahil meron kaming ganito kagandang lugar. Bagamat maraming mga taong nagkakalat ng mga iba-ibang bagay dito, eh syempre nagpapasalamat pa rin kami dahil kahit papaano nare-recommend as a tourist attraction or tourist spot itong lugar na ito. Yun, bihira na lang kasi talaga sa panahon ngayon yung mga taong nag-e-explore sa ganito kagagandang lugar. Tabi lang po. Sana may mga tao dito. Ito yung dinadaanan ko ngayon. Ayan o, may mga kalat. Sobrang dami na naman. Ayan, may mga sulat-sulat pa. Mali yan. Anong napapansin nyo dyan mga kalahi? Diba? Para siyang mayroong tao na nakalubog sa loob. Yun o. Nakayuko. Kulay blong tao. Para siyang syukoy. Nag-overthink na naman ako. Ayan. Ito yung kabuuan ng pader. Nakikita nyo ba? So tara. Punta tayo dito. Ano kaya ito? Okay. Medyo mahirap dahil kung makikita nyo naman yung posisyon ko talagang critical ba. Pero ito naman kaya naman sa mga katulad namin. Wow, sobrang ganda. Ito na. Oh my god. Ito na mga kalahi. Hala, bakit ganun? Parang iba na yung mangkok. Parang nandito dati yung unang mangkok. Hindi ko lang matandaan ha. I think dito ko nakita yung unang mangkok o namamalik mata lang ako ngayon. Sa palagay nyo mga kalahi, sa mga nanonood ng vlog ko, dyan ba talaga? At kung mapapansin nyo yung mga tubig oh, naging puti na siya. Ayan oh, punay puti na. Ayan. So may nag-iwan ng mga basura dito. Ay grabe. Oh my god, may nakita ako dito mga kalahi. Ito yung nakakapangilabot. May linta tayong nakita dito oh. Oh my god, linta mga kalahi. Linta pa to? Anong tawag sa inyo na to? Ayan oh. Ayan yan. Lintang tubig. Ayan. Ay hindi, bulate lang siya, bulate. Kung makikita nyo. Oh my god. Oh, grabe. Sobrang ganda. Sobrang ganda dito mga kalahi. Pwede kang maligo. So tara, samahan nyo ako. Uy, kadulas. Wow, amazing. So nandito na tayo ngayon. Ito na ba yun yung unang mangkok? Hala. Hala, tingnan nyo. Namumuti yung mga daanan ng tubig. Oh my god, grabe. Parang sinimento oh. Mga kalahi, parang sinimento. O ito yung lugar na ito, pansinin nyo. Itong area na ito, para siyang pinapala ng isang simento. At mapapansin nyo talaga dito, yung parang hinalo. Baga parang pinapalang dito yung simento. Ayan, kung makikita nyo,
Ayan o, parang tinapal lang. Ayan, mapapansin nyo naman, mga bitak-bitak na semento. Itong part na to. Tara. Oh, grabe. Nakakamangha. Dito na tayo sa part na to. Ang daming mga kalat. Ayan o. Oh, putik. Umuulan, mga kalahi. Ito yung kinakatakot ko eh, umuulan. Baka biglang lumakas dito mga kalahi ang tubig. Hala, ang ganda. Ito na siya ngayon mga kalahi. Kung nung nakaraan nakikita natin dito, yung kakaibang kulay niya ngayon, mas gumanda siya. Naging kulay blue. Oh my god. Naging kulay blue na mga kalahi yung tubig dito. Ayan. At isa sa napansin ko dito at kinakabahan natin ngayon, umulan na. Nakakatakot pa naman pag umulan dito. Ayan, sa mga pupunta dito, wag nating basagin yung mga buti. Grabe. So aakyat tayo dito sa part na to. Kahit umulan, go, aakyat tayo. Para sa inyo. Alam kong delikado itong ginagawa ko, pero hindi hadlang yung delikado. Basta para sa inyo mga kalahi. Ayan. So nandito na tayo sa pangalawang mangkok. Ano? Ay grabe. Putik. Ito yung kinaiinisan ko talaga. Babalik kami dito. Grabe, tignan nyo. Sino kayo mga balasubas na tao ang gumawa na to? Ayan o. Imagine sa ganda ng lugar na ito. Kung makikita nyo naman, sobrang ganda ng lugar. Tapos tatapunan lang nila. Ayan. Mga walang hiya, mga walang modo ang gumagawa ng ganitong aktibidad. Wala kasi akong dalang plastic. Oh, grabe oh. Dito na nila talaga tinapon lahat. So akit naman tayo dito sa pangatlong mangkok. Parang may sumusunod sa akin. Hindi ko alam, parang kakaiba yung pakiramdam. So dito na tayo. Ayan. Ito yung pangatlong mangkok. Itong area na to, ito yung pangatlong mangkok. Na kung makikita natin dito, ito yung pinakamalalim na part daw ng mangkok dito. Tara, samahan niyo ako. Oh, hindi, grabe. So ayun yung pang-apat na mangkok. Bagamat hindi natin mapapasok yan, may palatandaan naman eh na kayang pasukin yung lugar na yan. Si Herbert pa lang yung alam kong nakapasok at nakakit dyan. Hindi na natin halalagpasin yung pagkakataon na makita ito ulit ng malapitan. Wow, kalmado sila ngayon, hindi sila galit. Ibig sabihin, welcome tayo sa pagpasok sa lugar na ito. Ada. Oh, ang ganda. Ang lalim mga kalahi. Yun oh. Tabi-tabi lang po. Ayan, it's time para mag-wish sa lugar na ito. Ayan, itong barya na ito, babalikan ko ito after 3 years. Sana sa lahat ng paglalakbay ko ay maging successful. At gusto ko sana, I think sabi nila bawal daw magsabi ng sana kapag humihiling ka sa kalikasan. Sama ko kayo sa aking kahilingan ngayon na hari naway maging maayos at hindi tayo tatablan ng kahit anong sakit na dumapo sa ating mundo. Maging maayos nawa ang ating buhay at maging masagana ang ating kalusugan. So tama ba? Pasensya na mga kalahi kasi lumalakas na talaga yung ulan. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Ito yung kinakatakot ko sa part na ito. Yung biglaang pagbuhos ng isang malakas na ulan na hindi natin mamalayan, talagang biglang bubuhos yung malakas na tubig. So paano mga kalahi? Sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, maraming salamat po. At kasama kayo kung ano mang tagumpay ang nararanasan ko ngayon. Hari naway maging matagumpay din kayo sa inyong mga plano sa buhay.
So paano mga kalahi? Hanggang dito na lang ang aking vlog ngayong araw na ito at makita nyo naman, pasensya na kayo, umuulan na talaga. Hindi basta-basta. So paano? Hindi ko alam, parang may humihila sa akin, parang So yun, mag-iingat po kayong lahat and God bless po. Okay.